Chito, bakit po ang dami ng pera? May nahanap kasi akong mina ng ginto. Marami ka lang hindi nalalaman sa akin. Kaya pwede ba huwag mo kong husgahan dahil di mo ko kilala? Tama ka. Hindi nga kita kilala. Ngayon alam ko nandito ka na. Makakaasa ka na hindi na ako babalik dito. Huwag ka magpapakita sa anak ko. Ewan mo nga ako, babalikan ko doon, Sinang! Pinabagbag ka natin! Sinang na lang ang meron ako! Kapag nawala pa siya sa akin, mawawala na ako ng pamilya! Ako na naman ah! Sila na lang din ang magulang ko! Pareho lang tayo din! Bakit ba ang liit ang mundo para sa amin dalawa? Kailangan ko siya makalimutan. Kahit sandali lang. Bakit ba sa dami ng babae sa mundo, sa kanya pa ako nagmahal? Ay, natakasan ko na rin si Doña Charina. Uy, Mars, si JR pa rin ba yan? Hindi ba talaga ako makakatakas sa kanya? Eh, sa mga ganap itong mga nakaraang araw, huwag ka munang umasa mangyari yun. Ang gusto ko lang naman, matahimik kami ni Elisa. Mars, nagigets ko yung gusto mong mangyari. Kaya lang, kayo ni JR, parang walang hanggan yung issue ninyo eh. Tapos ngayon, nagsinungaling ka pa sa kanya. Sinabi mo na hindi siya yung tatay ni Elisa. Dahil hindi siya karapat-dapat para sa pagmamahal ni Elisa. Hindi dapat makilala ni Elisa ang amang nag-abandon na sa kanya. Sa Elisa lang ba talaga ang pinoprotektahan mo? O pati sarili mo? Natatakot ka ba na baka mahulog na naman ang loob mo sa kanya? O baka naman ayaw mo aminin na hanggang ngayon, mahal mo pa rin siya. Hello, Nay? Hello, Elisa, anak. Bakit gising ka pa? Naalala ko po kasi si Ding. Kasi po, inaaway po siya ni Aling Ethel. Bakit po ba siya gano'n, Nay? Mabait naman po sa kanya si Ding, ah. Eh, nasaan na si Ding ngayon? Nandun po sa bahay nila. Ayaw niya pong iwan yung inang niya. Ang sabi nga raw po ni Aling Ethel, magpapakamatay niya raw po siya. Kasi po, hindi na raw po babalik si Mang Oscar. Kawawa naman pala yan si Ding. Hayaan mo, pag nakauwi ako, susubukan ko kausapin yan si Aling Ethel. Alam ko naman yung pinagdadaanan niya. Dahil din po ba ito sa tatay ko? Dahil po ba na iniwan niya po tayo? Katulad po ba siya ni Mang Oscar? Hindi po ba siya mabait, Nay? Akala ko ba hindi na importante yun sa'yo? Bakit ka pa nagtatanong? Naisip ko lang po yun na hindi po siya katulad ng tatay ni Ding. Hindi naman po siya ganun, di ba, Nay? Anak, bukas na lang kita kakausapin na kasi may kailangan pang gawin si nanay. Sige, nak. Bye-bye. Love, love, love you, nak. Love you din po, Nay. Dolores! Dolores! JR? Dolores! Victor, ano ba? Lasing ka. Pwede ba umalis ka na? Kasi ako aalis dito. Minahal kita. Pero bakit mo ako niloko? Tinalikuran ko si Mama, pero bakit mo ako ginagawa? Bakit? JR, ano ba? Lasing ka eh! Tama na! Hindi ako aalis dito, ha? Hanggat di mo sa akin sinasabi kung bakit mo ako niloko! Eh ano pang silbi nun? Dati pa yun! Kaya pwede ba tama na? Hindi ako... Ay, bitawan mo ako! Bitawan mo ako, JR! Sabihin mo muna sa akin ang rason. Minahal mo ba ako? O talagang ginamit mo lang ako?
Sagot! Oo! Malay ko ba? Ang bilis mo palang lokohin. Eh bakit hindi? Eh mapera ka nun. Mabait ka. Ikaw ang pinakamabilis na napaikutin na customer dun sa bar na yon. Para akong nanalo sa isang loto eh. Wala ka ba natutunan sa nanay mo? Na isa akong oportunista? Alam mo, nung nalaman ko na ikaw ang nanay ni Lisa, umaasa ako na ako talaga ang ama na. Nakakala ko magkakaroon pa tayo ng pangalawang pagkakataon. Naisip ko na magiging mabuti akong ama sa kanya. Pero ano pa, Silvino, ano bang karapatan ko? Dahil para sa'yo, ang relasyon natin isang malaking kalokohan! Dolores, ano nangyayari dyan? Victor? Anong ginagawa mo rito? Ma'am, And you're drunk! ma'am. Mamaya ka ng paliwanag. Imelda, tawagin mo doon si Fred. Sabihin mo, iuwi ka mo. Sige na, iuwi ka mo si Sir Victor sa kanila. Tita, kaya ko. Kaya mo? Ha? Ano lang sasabihin ng mama mo? Kung papayagan kita umuwi na mag-iisang ganyan at ganyang kalagayan mo. I'm okay, tita. Okay. Fred, paki-drive na muna si Sir Victor sa kanila. Sige na. Sir, Sige na. ko na kayo, sir. Victor, ayoko nang maulit ito, ha? Sige na, Dolores. Pasok na. Go, go. Pasok na. Hi, Tita. Hi, Zil. Thank you for coming. Of course. I hope hindi ko sinira yung plans mo for tonight, ha? Not at all. Consider my schedule cleared basta ikaw. Oh, that's good. Alam mo, dinner is served. Kung gusto mo, mauna na tayo kay Victor kahit wala pa siya. If you're hungry. No, I'm okay. I can wait. See, I've been meaning to ask you something. Siguro now is a good time na wala pa si Victor. Sure. What is it, Tita? What do you think of my son? I'm sorry, nabigla yata kita. Okay. I will admit that I do find Victor capable and charming. Although I think he still hasn't moved on from his ex. Sinabi sa'yo ni Victor ang tungkol sa babaeng yon? Yeah. I assure you, tapos na siya kay Dolores. Mabuti na lang na-realize na kagad kung ano ang totoong pagkatao ng babaeng yon. And right now, I'm hoping makahanap siya ng isang babaeng nararapat sa kanyang pagmamahal. Isang babaeng hindi siya lolokohin at hindi siya pagsasamantalahan. Ayoko makialam sa personal affairs mo, Dolores. Buhay mo yan. Pero pamamahay ko to. At may karapatan akong malaman ang lahat na nangyayari dito. Lalo na kung pwede makaapekto to sa katahimikan ng buhay ko at sa pamilya ko. Tulad ng nangyari kanina. Opo, ma'am. Hindi na po talaga mauulit. Bakit kanya na ang inaasal ni Victor? Akala ko ba matagalan tapos ang namagitan sa inyong dalawa? Bata pa lang si Victor, kilala ko na siya. At ngayon ko na siya nakita nagkakaganito. Mabait na tao si Victor, Dolores, at hindi niya gagawin ang ganito kung hindi talagang nasaktan siya sa pagkakahiwalay ninyo. Palalampasin ko nangyari ngayong gabi. Kapag naulit pa ito, ibang usapan na yan. Kakaintindihan ba tayo, Dolores? Opo, ma'am. Patawad po. Mag-usap kayo ni Victor. Baka maayos pa ninyo ang problema niyo.
Okay ka lang? Sir. Ano nangyari sa kanya? Ma'am, pinatid lang po siya ng driver po ni Ma'am Susan naglasing po daw si Sir. Sige, kami nang bahala. Opo, ma'am. Victor, bakit ka naglasing? Isel, I'm so sorry na nakita mo siyang ganito. It's okay, Tita. But I think it's better if I go ahead. You know, there must be an explanation. Hindi naman talaga ganito si Victor eh. Don't worry, I understand. It's okay. Get some rest. Bye, Tita. Sige, thank you, Iha. Diding, anong tinatayo-tayo mo dyan? Kumuha ka ng tubig para kay Sir. Kumuha ka ng tubig. Victor, ano bang ginagawa mo sa buhay mo? Si Dolores bang dahilan? Nagkita ba kayo? Alam mo, tama ka eh. Ginamit lang ako ni Dolores. Sana hindi na lang ako umasa na anak ko si Lisa. Ano, Elisa? Nakausap mo na ba si Chang? Oo, ate. Pero hindi nasagot yung tanong ko tungkol sa tatay ko kasi nagagawin pa raw siya eh. Kung ako sa'yo, Elisa, hindi na ako aasa. Ayos ka lang naman Kahit na wala kang tatay. Swerte ka pa rin kasi mabait si Chang. Hindi ka tulad ni Aling Ethel. Lapit na talaga yung Pasko, no? Malamig. Di pa naman. Yung init-init pa eh. Puro ka kasi taba. Ano kayang matatanggap nating regalo sa Pasko? Ako, solve na ako dun sa Noche Buena. Pansit at saka puto. Sarap na. Ako, kahit na walang regalo, okay na sa akin. Basta, mawala yung mga problema natin bago pa magpasko. Init ng pagmamahal, puso na di kailanman nalasag, gabi-gabi. Hoy! Hoy! Gising! Gising! Nang, Pagyan akong pera. Pupunta ako itang mo. hindi po pwede nang eh. Anong hindi pwede? Anong hindi pwede? Pagyan ako ng pera! Anong hindi pwede? Pwede. Hasan na yung 200 isinuksok mo dito? Nabili ko na po ng gamot nyo nang. Sinong nagsabi sa'yong bumili ka ng gamot? Hindi ko naman sinasabi sa'yong bilan mo ako ng gamot, ha? Marunong ka pa sa'kin, hindi naman kita inuutosan. Sinabi ko ba? Sinabi ko ba? Sinabi ko ba na bumili ka ng gamot? Ha? Wala naman ako sinabi, ha? Halika nga dito. Halika dito! Ano magbebenta ng basahan? Alam mo, mamumuti na yung mata ko bago mo ako maabutan ng pera. Kaya ako hindi diskarte. Nang, Huwag kang susunod sa'kin. Huwag mo ako susundan. Tikang ka sa'kin. Oh, baon. 20. Oh. Okay na? Thank you, Tay. Gamit nyo, okay na? Ha? Okay. Chong, meron pa po ba nadagdag po sa
bigay po sa inyo ni nanay? Pwede po ba makahingi po ng 50? Oh, bakit? Anin mo? Baka kung ano lang bilhin mo, ha? Hindi po, ibibigay ko po ito kay Ding. Kasi po, wala po trabaho sa Aling Ethel. Para po may pambili po sila ng pagkain. Yun naman pala, Flora eh. Ikaw naman, masyado ka mapagbintang. Oh, ito na. 50, ha? Talaga po, nga Charlie. naman. Oh, kahit isang tukana nga lang tayo, namimigay pa tayo ng bigas. Flora, ano ba? Hoy, ikaw, pantayin mo naman. Oh, sino nag-text? Si Dolores ba yan? Sabihin mo sa kanya, kailangan natin magbayad ng kuryente. Pag hindi pa tayo nagbayad, mapuputulan na tayo, ha? Hindi. Si ano to? Si Larry, tinatanong niya ako kung gusto ko raw pahinante. Nag-deliver daw kami parol sa Pampanga eh. Oh, ano sinabi mo? Wala pa, hindi ko pa nire-replyan eh. Sa Pampanga, Tay? Oo eh. Eh di, ibig sabihin to, minsan na lang po kayo makakauwi. Lingguhan na ng anak eh. Ganun talaga eh. Iba-iba kasi na ruta to eh. Tay, paano kung sa Visayas po kayo mag-deliver? Hindi po kayo makakauwi rito. Tsaka, magpapasko na rin po. Ano ba naman kayo? Huwag nga kayo magdrama. O sige, ganito lang, Tom-Tom, ha? Anong gusto mo? Magtatrabaho yung tatay mo? O nga tayo sa Noche Buena? Sige tayo, mag-ingat na lang po kayo tayo. Text na lang po tayo. Ganun. Ayaw mo na akong pauwiin, ha? Ikaw, ha? Oh, halika na. Papasok na kayo. Late na kayo. Halika na. Oh, sira na. Okay, mga gamit niyo. Okay na? Ha? Okay, dalawa. Kumain na kayo dyan, ha? Opo. Ricardo! Oh. Si Larry, ha? Oo. Sagutin mo na. Oo. Basahan po, 35 piso. O, basahan po, basahan, 35 piso. Basahan, 35 piso. Basahan. Ding! Ba't ikaw nagbebenta niyan? Nasaan ba nanay mo? Wala po siya eh. Umalis. Nagkalmasal ka na ba? Hindi pa po eh. O tara, delivery kita. Doon lang, oh. Punta tayo doon, tara. Ding! Ito na pala mga kaibigan mo. Mga Roman, alis na po ako. Ding! Sandali lang, Ding! Bigla siya umalis. Kaway ba kayo? Di po, no? Simula kasi nung nalaman niya po na ganun yung tatay niya, lumalayo niya po sa amin siya. Mga Roman, kung ko na lang po kaya hanapin yung tatay ko. Naman, biglang may bago isip mo. Natatakot po kasi siya, baka katulad din po ni Mang Oscar yung tatay niya eh. Alam mo, Elisa, makinig ka sa akin, ha? Hindi lahat ng tao magkakapareho. Hindi porket iniwan ka ng tatay mo, ibig sabihin, may iba na siyang pamilya. O masama siyang tao. O hindi niya kayo mahal. Ayaw ba makausap ang tatay mo at malaman na totoo sa kanya? Gusto po. Yun naman pala eh. Huwag ka mawawala ng pag-asa. Ha? Sir, ito na po yung tubig niyo. Salamat. Kumusta ng pakiramdam mo? Ma, Kumain ka na para makainom ka na ng gamot. Ano bang nangyari sa'yo kagabi? Nakalimutan mo ba that Isel was going to have dinner here? Hinintay ka naming umuwi tapos umuwi ka lasing na lasing ka. I think you owe her an apology. Yes, Ma. Ako mismo pupunta sa kanya para mag-apologize. I'm sorry. Galing ka ba sa bahay ng Tita Susan mo? Nakita kayo ni Dolores? Alam niya ba doon siya nagtatrabaho? Nakita ko siya nung anniversary party ng Tita Susan mo. Hindi ko na binanggit sa'yo kasi what's the point? Hindi ko naman akalaing magkikita pa kayo. Ano bang sinabi sa'yo ng dolor na yon para itulak kang uminom, ha? Ma,
Ayoko nang pag-usapan pa siya. Basta tapos na kami. Sana nga totoo yung sinabi mo. Sana nga huling beses na yon. Huwag mo nang hahayaang maapektuhan ng babaeng yun ang buhay mo. Sinabi niya talaga yun? Na ginusto niyang siya talagang tatay ni Elisa? Wow, Di ko kinaya. Mars, hindi mo ba naiisip yung ibig sabihin nun? May feelings pa sa'yo yung tao. Kasi kung wala, ba't naman niya sasabihin sa'yo yung mga pinagsasabi niya kagabi? Ano ka ba, Dolores? Malaking revelasyon yun, ha? Alam mo, sinabi niya lang yun dahil lasing siya nun. Eh, hindi mo ba alam na kapag lango sa alak ang isang tao, lalong lumalabas sa kanya yung mga totoo niyang nararamdaman? Ang ibig sabihin nun, inlababo pa sa'yo si JR. Uy, ano pang iniintay mo? Sabihin mo na sa kanya na siya talaga yung tatay ni Elisa. Mayaman yung tao, mabait, at saka mahal ka talaga nun. Saan ka pa makakahanap ng ganun ngayon? Please lang, huwag ka na magtigas-tigasan, Mars. Gawin mo na to para kay Elisa. At saka, huwag mo na iisipin yung sinseridad ng tao. Sinasabi ko sa'yo, kaya niyang talikuran ulit ang nanay niya para sa inyong dalawa ni Elisa kung sabihin mo sa kanya yung totoo. Teka. Kuya Tumtum, anong ginagawa mo? Nakuha ko lang itong mga test paper ko. Sama na natin sa kalakal. Kung kasing bigat lang ng grade ko yung mga kalakal natin, sigurado yayaman tayo. Dali, Kuya Tom, patingin nga. $70? 73? 72? Kuya Tumtum, baksak to ah! Kaya nga mas mainam na hindi na natin pakita to kay tatay. Baka magkasakit pa yun sa puso. Dumami pa yung bayarin natin. Tay, lakad lang tayo. Pa natin pamili kayo mga parol. Hi, Tumtum! Hi, Elisa! Tiffany, para saan yung mga parol mo? Ang gaganda naman. Ikaw ba gumawa niyan? Hindi. Ang mga mother leaders ay mag-craft dito ang mga Christmas lanterns. Ito ang project na inassign sa akin ng Captain Lolo ko. Sana pagkain na lang yung inassign sa'yo ng lolo mo. Ang dami kayo nagugutom na pamilya rito. Eh, ang parol na yan, anong magagawa niyan? Makakain ba yan? What did you say? Nothing. Tara na nga, Elisa. I really don't understand kids. Mula ngayon, gusto ko i-report mo sa akin lahat ng appointments ni Victor. Ayoko nang maulit yung nangyari kahapon. Yes, ma'am. Ibang klase talaga ang Dolores na yan. Hanggang ngayon, problema pa rin siya. Ano nang plano niyo ngayon, Doña Claudia? Sisiguraduhin ko na hindi na sila magtatagpo. Oh, Victor, what brought you here? Gusto ko lang mag-apologize for last night. Hindi naging maganda yung behavior ko. You know, we all have our moment of weakness. Sino ba naman ako para mag-judge, diba? Still, mali pa rin ginawa ko. Kakalimutan ko lang kung kakalimutan mo na rin. Okay. Thank you. I'll be upfront with you, Victor. I like you. Alam ko, marami ka pang mga bagay na kailangang ayusin sa buhay mo. Even I am still working out things in my life. But what I'm trying to say is, kung hihintayin nating mag-settle down ang lahat, baka ma-miss natin ang chance to start something new. Something great.
Ang landi mo. Kapal mo. Lumalandi ka lang sa hindi mo pakalibel. Paano ko matutulungan si Inang kung barya-barya lang ang kinikita ko? Kung magsalita ka, parang ikaw lang nahihirapan sa kinikita natin ah. Tinutulungan ka lang namin. Bahala kayo sa buhay niyo. Di ko kailangan ng tulong niyo. Sino pa ba ang balak mo pang recruiting dyan sa beer house mo? Yung pinakamagaling at pinakamagandang pokpok na nakilala ko, si Dolores. May napapansin nga po ako eh. Parang kinakarir ni Dolores ang pagsisip-sip kay Sir Albert. Nang! Lagi mo na lang! Ako na lang! Hisa ka pa! Pakilamera ka, huwag kang aalis! Diyan ka lang, ha? Huwag kang aalis! Halika dito nang magtanda ka!